Oy, ikaw dyan. Hinay-hinay ka lang sa pagseselos ha. Kasi baka sa halip na suyuin ka, ay nako, baka palitan ka. Kaya hinay-hinay lang. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang gabing matatanaw mo ang mga bituin. Isang gabing malalanghap mo ang malamig na simoy ng hangin. Tulog na si Jiro. Samantalang ako, eto, nakatanaw sa nakabukas na bintana habang nakatingin sa langit. Napakadaming bituin ang natatanaw ko. Mga tala sa langit na 500 taon ko nang kasama sa bawat gabi ng buhay ko. At sa gabing ito, nararamdaman ko na mas masaya ang puso ko kaysa sa nakalipas na mga taon. Mas masaya na tila ba napuna ng nawala sa nakaraan. Subalit natatakot ako dahil sa paglipas ng panahon. Alam kong may iwan ako sa mundong ito. Alam kong hindi kami sabay nalalakad. Alam kong hindi kami sabay natatanaw sa dapit hapon. Siguro, tatapusin ko na lang talaga ang Pasko at Bagong Taon. Tapos, aalis na ako bago pa tuluyang mahulog ang puso ko sa taong kamukha ng nakaraan ko. Ganun na nga lang siguro talaga yung gagawin ko upang hindi na maging ganun kalalim pa ang kung anumang nabubuo sa nararamdaman ko. Mas mabuting tapusin na ng maaga para di na maging ganun kasakit ang lahat. Sa pagpikit ko ng mga mata ko, tila ba naglakbay na ang isipan ko sa mundo ng panaginip. Sa lugar kung saan naglalakad kami sa kakahuyan na magkahawak kamay hanggang makarating kami sa gilid ng bangin na magkasabay namin pinagmamasdan ang bukang liwayway. Isang alaala na tila ba panaginip na lang sa isipan ko. Isang alaala na hindi mawawala sa puso at isip ko. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Kaya lang, pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako. Kasi naman yung mukha ko, nasa kilikili na ni Teo. At ba, nakayakap pa ako sa kanya. Kaya naman, dahan-dahan kong inalis ang pagkakayakap ko kay Teo. Tapos ito, bumangon na ako. Tulog na tulog pa kasi si Teo. Para siyang walang muwang kapag natutulog. Sobrang amo ng mukha niya. Tapos ang fresh. Napaka-unfair talaga. Bakit ganun? Samantalang ako, eto, puro muta tapos may panis na laway pa. Paglabas ko sa bahay, hinanap ko kagad si Lolo kasi nakabukas na yung silid niya at wala na siya sa loob. Nasaan kaya si Lolo? Kaya ito,
nagtimpla na muna ako ng kape. Tapos, may pandesal na din dito. Kaya naman, kumain na muna ako. Di ko naginising muna si Teo. Ang sarapan ng tulog niya eh. At eto, lumabas muna ako ng bahay habang bitbit ang tasa ng kape. Ganun kasi sa probinsya namin eh. Kapag nagkakape ako, ay nako, malayo ang nararating ko kapag lumalabas ako. Kasi masarap magkape sa labas. Tapos, madami kang makikita. Lalo na kapag umaga. Naglalakad lang ako sa labas. At aba, ayun, si Lolo. Nakita ko. Pero bakit andun siya? Kaya ito, nilapitan ko kaagad si Lolo. Lolo, anong ginagawa niyo dito? Jiro, ikaw pala. Ito, naglalakad-lakad. Nakakainip kasi sa bahay. Ganun pa ba, Lolo? Ano pang ginagawa niyo dito sa gilid ng malaking puno? Bakit di pa kayo umuwi sa bahay? Apo, alam mo kasi, Apo, nahihiwagaan ako sa puno na to. Kasi simula nung bata pa ako, lagi akong may nakikitang tao na nag-iiwan ng bulaklak dito sa tabi ng puno na to. Hala, Lolo, baka nga po totoo talaga na may nakalibing dito. Apo, mahiwagang lugar na to at marahil totoo ang sinasabi mo. Lolo, di nakikita niyo po siya. Oo, Apo, madaming beses ko na siyang nakita. Lolo, kailan niyo siya huling nakita? Apo, siya siguro ang nakita mo nung bata ka pa. Nung may hinabol kang paru-paro. Hello? Lolo, di naman matanda ang nakita ko dati. Kasi kung nakikita mo na siya, Lolo, nung bata ka pa, matanda na yun. Yung nakita ko kasi binata, Lolo. Apo, tara na umuwi sa bahay. Huwag na natin pag-usapan ng nakaraan. Sige po, Lolo. At saka, magpahinga na kayo kasi alam kong pagod na kayo sa paglalakad. Apo, ano ka ba? Di ako pagod. Sanay ako naglalakad kapag umaga. Pero teka nga, ano bang gusto mong ulam mamaya? Lolo, minantamis na kamote po. Masahin talaga ako sa kamote. Ikaw talagang bata ka. Ang hilig mo sa kamote. At saka, naalala mo ba nung bata ka pa? Lagi kang nananaginip na naglalakad ka sa kagubatan. Hanggang ngayon ba, napapanaginipan mo pa yun? Opo, Lolo. Hanggang ngayon napapanaginipan ko pa yun. Kaya lang, di ko naman nakikita ang mukha niya. Basta, magkahawak kamay kami na pinagmamasdan ng malawak na karagatan sa gilid ng bangin. Ganun ba, Apo? O siya, tara na umuwi para makapagluto na ako. Lolo, kaya niyo pa ba na magluto? Kaya ko pa. Pero ituturo ko na sa'yo at ikaw na yung magmamana ng mga sikreto ko sa pagluluto, Apo. Lolo, gusto ko yan. Kaya huwag ka munang mamamatay, ha? Apo,
nasa takip silim na ako ng buhay ko. Alam kong malapit ko nang muling makasama ang lola mo sa kabilang buhay. Kaya kapag nawala na ako, alagaan mo ang bahay ko. Dito ka na tumira at gusto ko na makita mo na ang nasa panaginip mo. Nakangiti lang ako habang naghahabilin si Lolo. Alam ko naman na palaging may wakas, pero bago sumapit ang wakas, dapat piliin mo na ang magmahal at maging masaya. Kagaya ni Lolo. Nagmahal hanggang wakas.